Miss Fujiko, magandang araw po sa'yo, pati na rin sa iyong mga masusugid na tagapakinig sa iyong dalawang channel. Ako po si Dominic, dating taga Binyan, Laguna, pero ngayon ay narito na't nakatira sa may Sampaloc, Manila. Ang probinsya talaga ng aking pamilya sa side ni Mama ay sa Iloilo. At kaya ko binanggit agad ang probinsya nila Mama dahil doon talaga nangyari ang masasayang bagay na nangyari sa akin. Para malinaw ang lahat, ay simulan natin ang kwento sa simula. Ipinanganak at lumaki ako sa Binyan, Laguna. Taga Binyan kasi si Papa ko. Doon na rin sila nakabili ng bahay na aking kinalakihan. Noong panahon ng kabataan ko, ay madalas akong kwentuhan ni Mama tungkol sa probinsya niya sa Iloilo. Kesyo, masayang maligo sa ilog, batis, dagat, at magpunta sa mga bukid. Doon raw mag-overnight at lahat ng lulutuin ay may mga gulay na naroon ding nakatanim. Kahit anong engganyo sa akin ni Mama, ay hindi talaga ako natutuwa o naeengganyo na bumakasyon doon. Taong syudad kasi ako. Mas gusto kong mamasyal sa mall, manood ng sine at kumain sa mga bagong bukas na kainan. Sa katunayan nga ay matipid ako sa baon ko. Hindi ko ginagastos dahil inihahanda ko ang perang naiipon ko para may maipangpasyal ako sa mall pagsapit ng Sabado at Linggo. Naroon ang totoong kaligayahan ko, wala sa probinsya. Pakiramdam ko kasi ay papahirapan ko lang ang sarili ko kung magbabakasyon ako doon. Dahil ang sabi ni Mama, sila rin ang nangangahoy ng panggatong nila at nag-iigib. Dito sa syudad, uso na ang conduction cooker at gripo. Bakit ako magbabakasyon doon para lang pahirapan ang sarili ko? Kaya kahit anong kumbinsi sa akin ni Mama na sumama sa kanya sa tuwing magbabakasyon siya sa kanila, ay hindi talaga ako sumasama. Nandito rin si Papa na palagi naka-back up sa akin at sinasabing huwag daw akong pilitin kung ayaw ko dahil sayang ang bakasyon ko sa eskwela kung hindi ko naman mag-e-enjoy sa probinsya nila Mama. Isang araw noon, pagka-uwi ko galing sa eskwelahan, ay sabi ni Mama, "Anak, may bisita tayo at sa tingin ko, hindi mo siya kilala. Kasi ayaw mong sumama sa probinsya." "Sino naman yan, Ma?" Tanong ko pa. Sabi niya naman, "Hintayin mo lang dahil naroon pa siya sa may banyo at naliligo." "Ano ba yan, Ma? May pa-surprise ka pa. Iaalis nga ako dahil magbabasketball muna ako saglit sa court." Sabi niya naman, "Hindi ka aalis, Dominic, hanggat hindi mo nakikilala ang bisita natin. Maupo ka muna dyan sa may sala. Patapos na yun maligo." Masungit na wika pa ni Mama. Sumunod na lang ako kaysa mag-grounded. Mas mahirap yun. Ilang saglit pa nga ay may naririnig na akong yabag ng mga paa na bumababa sa may hagdan. At pagkarating nga noon sa pinakababa ay natulala ako. Para akong nakakita ng isang heaven paraleho. Isang dalagang maputi, maganda, mahaba ang buhok at napaka-perpekto ng hubog ng katawan. Saktong-sakto sa sukat at tangkad, lalo na ang kayamanan. Halos hindi ako makakurap dahil iniisip ko talaga kung sino siya. Balikbayan kaya ng kaibigan ni Mama o isang dalagang nag-aartista na anak o kapatid ng mga amiga ni Mama? Totally shocked talaga ako at wala akong idea kung sino siya. Bagamat kahit papaano ay may kaunting hawig sila ni Mama sa ilong na matangos at may kaunting pagkasingkit na mata,
Tapos nagsalita si Mama. Dominic, siya ang Tita Faye mo, bunso kong kapatid. Sabi naman noong dalaga, Hi Dom, binatang binata ka na ah. Anong year mo na ngayon? Ang sabi ko naman, 4th year high school po. Sabi naman ni Mama, Dominic, samahan mo muna si Tita Faye mo. Siya na lang ang uutusan kong bumili ng ulam. Faye, ayos lang ba na ikaw nang magluto? May kikitain ng akong tao. Magbabayad yun ng utang. Kapag hindi ko pinuntahan ay sasabihin na naman noon na nagagastos na niya ang pera dahil hindi ko pinuntahan kaagad. Sinigang na hipon na lang ang lutuin mo. May hipon pa naman doon sa talipapa kahit ganitong oras dahil naka-freezer naman lahat ng seafoods nila doon. Di ba sabi mo bibili ka rin ng sanitary pads? Doon ka na din bumili. Kumpleto naman sila doon. Dominic, doon mo dalhin si tita mo sa 3J Merchandise para kumpleto na doon. Sabi naman ni Tita Faye, Paano yan, Dom? Aalis ka yata para mag-basketball. Ang sabi ko naman, Hindi na po tita, late na rin ako. Malamang nagsisimula na ang game ngayon. Bukas na lang ako magba-basketball. Tara na po. Wika ko pa. Pero ang totoo, mas gugustuhin kong makasama ang ganoon kagandang dalaga kaysa mag-basketball. At kapag pinabayaan kong maglakad yun mag-isa sa barangay namin, siguradong escortan yun agad ng mga poging babaero doon sa amin. Sayang naman. Iniisip ko talaga noon na paano ako nagkaroon ng ganoon kagandang tiyahin. Tapos hindi ko alam ang tanga-tanga ko talaga. Bakit kasi hindi ako sumasama kay Mama sa pagbabakasyon sa Iloilo kahit minsan? Kaya hindi ko tuloy nakilala ng maaga si Tita Faye. Matapos mag-abot ng pera si Mama kay Tita Faye, ay lumabas na kami. Medyo may katangkaran siya dahil hindi nalalayo ang tangkad niya sa akin. 5'8" ang height ko noon. Siya naman ay 5'7". Tapos naka-fitted jeans pa, kaya talagang hakab na hakab sa katawan niya ang suot niyang pantalon at blouse. Habang naglalakad, ay nakaakbay siya sa akin. Ang sabi niya pa, Dom, ilang taon ka na? 17 po tita. Ha? 17 ka na? Bakit graduating ka pa lang? Di ba dapat first year college ka na? Sabi ko naman, Opo, noong first year high school kasi ay panay ang bulakbol ko. Kaya ayun, umulit ako ng 1 taon. Sayang nga Yung mga kabatch ko ay college na. Samantalang ako, naiwan pa dito sa high school. Ikaw tita, ilang taon ka na po? 24. So, tapos ka nang mag-aral ng college? Anong natapos mo? Nursing. Registered nurse na rin ako. Pwede akong magtrabaho kahit sa ospital. Saan ka nga nagtatrabaho? Naku, unemployed ako ngayon. Si mama mo kasi ako inatasa magbantay at mag-alaga kay lola mo. Kaya ayun, nasa bahay lang ako. Hindi ko nga nagagamit ang pinag-aralan ko. Ipapaano po ang perang paggastos nyo doon? Naku, hindi naman problema ang pera. Malakas kumita ang mga palayan ni lola mo sa probinsya. Nagpapadala rin si Tito Fredo mo, yung nasa Germany. At saka si mama mo rin, nagpapadala din kaunti, pandagdag sa panggastos ng lola mo. Kaya hindi talaga problema ang pera, lalo na sa pagkain. Magbakasyon ka rin sa Iloilo minsan, kapag bakasyon sa eskwela. Ako magpapasyal sa'yo sa magagandang tanawin doon sa amin. Sige tita, hahanap lang ako ng tamang pagkakataon at magbabakasyon ako doon. Wika ko pa, dahil ang totoo, wala na akong pakialam kung may magandang tanawin doon o wala. Basta makasama ko lang si tita. Kahit 2 linggo
ay okay na sa akin yon. Pagkarating namin sa talipapa ay hinayaan ko na siyang bumili ng mga kailangan niya sa lulutuin. Nakasunod lang ako habang dala-dala ang basket. Grabe no, kahit hapon na maraming pa rin isda at hipon dito. Ayos pala itong ganito. Lahat ng isda ay naka-freezer. Kaysa sa nasa palengke na naka-display lang. Pagsapit ng hapon, hindi na sariwa. Matapos niyang makakuha ng hipon at gulay, ay kumuha din siya ng saging, orange at sanitary napkin. Habang nasa pila kami sa counter ay sabi ko sa kanya, "Tita, bakit ka nga pala lumuwas dito sa amin?" May pinapublic kasi si Kuya Fredo na iuuwi ko sa Iloilo. Tapos, di ba, nagpapackage siya para sa amin. Pero isinama naman sa package nyo. Kaya kukunin ko na lang din. At saka gusto ko rin makapasyal sa Luzon, no? At makita ang gwapo kong pamangkin. Akala ko talaga bata ka lang. Hindi ako makapaniwala na mas matangkad ka pa sa akin at gwapo. Halos kamukha mo si ate. Kaya parang hindi tuloy kayo nagkakalayo ng itsura ni Kuya Fredo noong kabataan niya. Hindi ka nagmana kay papa mo eh. Mabuti na rin yon. Hindi rin maputi. Kung doon ka kay papa mo nagmana, siguradong hindi ka ganyan katusoy ngayon. Oo nga po tita, tama talaga kayo. Kaya nagpapasalamat ako na kay mama ako nagmana. Wika ko naman at nagkatawanan na kami ni tita. Tapos noong makuha na namin yung mga pinamili namin ay sabi niya, "Dong, pakibitbit naman, medyo nangihina ako eh. Bigla kasi ako nagkaroon pagkarating ko kanina. Napaaga sa tamang schedule eh. Parang nahihilo tuloy ako." Sabi ko naman, "Walang problema tita, ako na magbibitbit niyan. Tapos tutulungan na rin kitang magluto para mabilis kang makatapos." "Salamat Dom ha. Ayan mo, babawi ako sa'yo pag nagbakasyon ka sa amin sa Iloilo." Ano pong ibig mong sabihin Tita Faye? Basta, hindi pa ako sure. Pero bahala na kapag bumakasyon ka sa amin. Kaya bumakasyon ka nga para malaman mo. Wika niya na may kakaibang ngiti. Naintriga tuloy ako at nakaramdam ng pagka-excite. Kakaibang ngiti niya na parang may malalim na ibig sabihin yung sinasabi niyang paraan kung papaano siya babawi sa akin. Pagkarating namin sa bahay ay wala pa si mama. Pero agad na kami nagsimula sa pagluluto noong sinigang na hipon. Marami din kasi ang gagawin kapag magluluto noon dahil maraming gulay ang hihiwain, tapos yung hipon ay isa-isahin na puputulan noong mahabang buhok. Tapos tatanggalan pa noong itim na bituka sa bandang likuran, kaya matrabaho din. Mag-aalas 8 na siguro noong dumating si mama at papa. Halos sabay lang sila. Sabi naman ni mama, "Ano Faye, pwede na ba tayo maghapunan?" Sabi naman ni Tita Faye, "Oo ate, saktong-sakto lang ang dating nyo. Kakaluto lang din ng sinaing. Ipinahuli na kasi namin. Total, rice cooker naman ang lutuan nyo." Sabi ko naman, "Bakit doon sa inyo sa probinsya tita, saan kayo nagluluto?" "Eh di sa lutoong kahoy." "Ha, walang kalanad di gas?" "Meron naman, pero gumagamit lang kami ng kalanad de gas kapag madali ang pagluluto. O di kaya, pag magpapainit lang ng ulam. Pero yung regular na pagluluto, ay sa lutoang de kahoy talaga dahil mahaba naman ang oras, lalo at alas 4 pa lang, nagsisimula na kaming magluto. Kaya pagsapit ng alas 7 ay kakain na lang." Tatango-tango na lang ako dahil naisip kong parang napaka-aksayado sa oras kapag ganoon. Sa bagay, mabagal naman ang takbo ng buhay sa probinsya, kaya hindi kailangan magmadali.
Sabi naman ni Papa, "Mahal, kararating lang ni Faye, pinagluto mo na kaagad?" Abay oo, kailangan kong puntahan ng kuripot mong kumpare na kung hindi sisingilin ay hindi magbabayad ng utang. Inabangan ko nga doon sa bahay nila dahil pagka-uwi raw noong galing sa trabaho, aalis din kaagad para makipag-inuman at siguradong ubos na ang sahod pagka-uwi. Kaya nakisuyo na ako kay Faye na siya na muna magluto. Narito naman si Dominic na tutulong sa kanya. Sabi naman ni Tita Faye, "Ayos lang po yun, kuya. Tama naman si ate, narito si Dominic." Tinulungan niya ako sa lahat ng preparation ng gulay na ihahalo. Di sige, kumain na tayo. Mukhang masarap ang niluto niyo eh. Nasa pintuan pa lang ako. Naamoy ko na kaya sumisingasin tuloy bigla ang sikmura ko at sa gutom ng sobra. Tara Dom, tutulungan mo na ako agad para makakain na tayo. Agad naman akong kumilos at naglagay na ng mga plato. Matapos naming maghapunan ay sinabi ni Mama na siya na ang maghuhugas ng mga plato. Total daw kami naman ni Tita Faye ang nagluto. Naligo na rin muna ako at pumasok sa kwarto ko. Doon na ako tumambay habang naglalaro ng game sa cellphone. Nang may kumatok sa pintuan. "Bukas yan, tuloy lang." Wika ko pa dahil akala ko si Mama yon. Pagkabukas ay si Tita Faye nakasando na lang siya ng suot at nakapajama. "Dom, patambay muna dito. Boring sa kwarto ko. Wala akong makausap. Sila Mama at Papa mo ay pareho yatang pagod dahil nagsipasok na rin sa kwarto nila." Oo, ganyan sila. Pagkatapos kumain, diretso na tambay sa kwarto nila. May TV din kasi doon kaya doon na din sila nanonood habang nagpapahinga. Ikaw Dom, anong libangan mo dito? Ayan, sound trip sa iPad or PSP. Maraming games yan. Sabi niya naman, "Wow, newest edition to slim type." Opo, bago nga yan. Kinuha niya yon at naglaro. Tutok na tutok siya sa kanyang nilalaro habang ako naman ay nakatitig ng pasimple sa kanya. Ang ganda-ganda niya talaga. Para siyang diwata na nasa loob ng kwarto ko. Baby face pa at napakaputi. Hindi ko ma-feel na mas matanda siya sa akin. Pakiramdam ko ay magkaedad lang kami. Dahil sa pagiging bata ng itsura niya. Tapos, nakita niya ang aircon. "Dom, gumagana yung aircon mo?" "Opo, tita. Pero ginagamit ko lang kapag summer." "On mo naman, Dom. Ang init tsaka dito na ako matutulog sa kwarto mo. Ayoko mag-isa sa kwarto. Sanay ako na kasama si inay sa kwarto. Kaya hindi ako sanay na natutulog ng walang kasama. Minsan kasi nananaginip ako ng masama. Kaya kailangan ko nang may makasama ako na tatapik sa akin." Di sige, dito ka sa kama. Sa baba na lang ako. Wika ko pa. Sabi niya naman, "Naku, dito ka na rin sa kama. Mag-i-aircon naman tayo, diba? Kaya hindi magiging mainit kahit magkatabi pa tayo." Di sige, ikaw bahala. Makalipas ang 2 oras ay nakita kong inaantok na siya at humisikab. Ang sabi niya, "Sige na Dom, i-on mo na ang aircon. Kukunin ko lang ang unan at kumot ko sa kabilang kwarto." "Okay po tita." Sagot ko pa at tumayo na ako. Ilang saglit pa ay bumalik na siya. "Dom, doon ako sa gilid para hindi ako mahulog. Malikot ako matulog "Okay po tita." Sagot ko pa. Tapos humiga na nga siya at nagkumot. Pero hanggang liig lang ang kumot niya. Tapos 15 minutes lang yata tulog na siya. Napasabi na lang ako sa isip ko. Hala, tulog na siya agad noon? Humihilik na Dahil sa nakatulog na nga siya, kaya mas may pagkakataon akong titigan siya ng malapitan sa muka.
Napakaamo ng mukha niya. Parang ayokong matulog. Kung ano-ano ang naiisip ko. Pero hindi rin naman katagalan ay nakatulog na ako. Noong magising ako, nakita kong nakayakap na siya sa akin. Hindi na rin siya nakakumot. Kaya napatitig ako sa bahaging gitna niya. Napalunok ako ng laway sa mga magagandang tanawin na akin nakikita. Tinitigan ko pa yon kahit medyo malabo dahil nakakortina ang kwarto. Kaya hindi ganoon kaliwanag. Pinatay niya rin pala ang lampshade. Sa tingin ko ay nagising siya ng mas maaga at bumalik lang sa pagtulog at siya nagpatay ng lampshade. Sa katagalan ng pagtitig ko sa kanya, ay bigla akong nagulat noong magsalita siya. "Huwag mong masyadong titigan ha, baka maubos mo yan." Sabi ko naman, "Hala, sorry tita, gising ka na pala?" "Oo, nagising ako kanina. Nagpalit ako ng pad para hindi ako magkalat dito sa higaan mo. Tapos bumalik ako sa pagkakahiga dahil maaga pa naman masyado. Hindi ko na malayang nakatulog pala ako uli. Tara na sa baba, nagugutom na ako." Sabi ko naman, "Sige tita, mauna ka na. Magliligpit lang ako ng tinulugan natin at magtutupi ng mga kumot." "Okay, sige Dom. Padamay na rin ang kumot ko." Tapos bumaba na siya. Pagkarating ko sa baba ay nasa lamesa na siya at may hawak na pandesal at may kape na sa harapan. "Ayan ang kape mo, ipinagtimpla na kita." Wika niya pa sabay turo sa tasa sa kabilang bahagi ng lamesa. "Nasaan ang mama mo?" Tanong niya. Sabi ko naman, maagang umaalis si Papa para pumasok sa trabaho. Si Mama naman ay maaga din umaalis pero uuwi rin niya ng mga alas 9. Madalas namamalengke na yun o di kaya nangahunting na naman sa mga may utang sa kanya. Sabi niya namang muli, ikaw, anong oras ang pasok mo sa school?" 7:30 a.m. Di kumilos ka na ng mabilis. Mag-aalas 7 na oh." Sabi ko naman, "Hala siya, Sabado kaya ngayon?" "Ay, ganun ba? Hindi ko naisip. Kaya pala, relax ka lang at mukhang nagpuyat ka pa kagabi." "Oo naman, kasi wala naman pasok kinabukasan. Kaya pwede ako magpuyat." Lumipas ang 1 linggo ng pananatili ni Tita Faye sa amin. Magmula noong naroon siya sa amin, ay hindi talaga ako umaalis ng bahay pagka-uwi ko galing school. Naroon lang kami palagi sa loob ng kwarto ko. Nagkwakwentuhan at naglalaro ng mga games sa PSP o di kaya sa computer. Tapos siya naman ay panayang bili ng cake, ice cream at kung ano-anong mga pagkain gaya ng pizza, burger at shawarma. Kaya palagi kaming busog. Makalipas ang 2 linggo niyang bakasyon sa amin at sumapit na ang huling gabi niya sa amin. At sa kinabukasan ay uuwi na siya sa Iloilo. Nagsabi niya sa akin, "Dom, yung sinabi ko sa iyo magbakasyon ka sa amin sa Iloilo. Hindi ka magsisisi. I'll make sure na sulit ang bakasyon mo doon. Huwag ka nang sumabay kay ate. Mas maganda kung ikaw lang para mas malaya tayo sa lahat ng nais nating gawin. Huwag kang mag-alala. Susunduin kita sa airport. May kotse ako doon. Kaya masusundo kita. Kaya hindi mo na kailangan kasama pa si ate. At kung you are matured enough sa mga bagay-bagay, dapat gets mo ng sinasabi ko. Ayoko lang magsalita ng word for word. Pero isa ang sigurado, I'll make sure na magiging masayang bakasyon mo sa amin." Sabi ko naman, "Opo tita, kapag hindi sobrang busy sa bakasyon, ay uuwi ako sa inyo kahit 2 linggo. Okay, sige. Hihintayin kita Opo tita." Kinabukasan nga noon ay umuwi na si Tita Faye sa Iloilo.
Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Feeling ko ay naging broken-hearted ako. Para akong iniwan ng girlfriend. Ganoon ang pakiramdam ko. At saka naninibago ako na matulog mag-isa sa kwarto. Nasanay na kasi ako na natutulog at gigising na nakikita ko ang maamong mukha ni Tita Faye. Basta sobrang lungkot ko. Talagang nung umalis siya. Isang buwan din akong ganoon. Nagtataka nga ang mga barkada ko dahil hindi na daw ako sumasama sa gala. Hindi na rin ako sumisipot sa usapang pagbabasketball. Basta ang gusto ko na lang ay manatili sa kwarto ko pagka uwi ko, galing sa school. Tapos iniisip ko ang mga nakaraan na kasama ko pa si Tita Faye sa kwarto. Noong makauwi si Tita Faye sa Iloilo, ay panay na ang text namin. Kaya hindi na kami nawalan ng communication. At dahil sa mga sinasabi niya, kaya mas lalo akong nanggigigil na umuwi ng Iloilo. Pero noong matapos ang graduation, ay hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makauwi. Marami kasi akong kailangang asikasuhin sa pag-aaral ng college. Naghanap ako ng mga schools na malapit sa amin. Tapos nag-take ng entrance exam. Bumagsak pa ako sa ibang school na pinag-examan ko. Mabuti at nakapasa ako sa pangatlo. Dahil sa sobrang dami ng kailangan kong asikasuhin, kaya hindi na talaga ako nagkaroon pa ng pagkakataon na magbakasyon sa Iloilo. Sobrang lungkot ko naman tuloy. Pero sinasabi lang sa akin ni Tita Faye na naiintindihan niya ako dahil normal naman yun. Dumaan din siya ng college kaya alam niya na ganun daw talaga ang pagdadaanan ko. Ilang taon kong hinintay na magkaroon ng pagkakataon na makapagbakasyon kina Tita Faye. Pero mas lalo lang nagiging mahirap ang sitwasyon ko. Kaya hindi ako nagkakaroon ng pagkakataon na makapagbakasyon. Hanggang sa naging third year college na ako. Doon na ako medyo naka-adjust. Marami rin akong subjects na kinuha ng advance. Kaya pagka fourth year ko, ay mahigit 10 na lang ang subjects ko. Tapos hahatiin pa yon sa 2 semester. Kaya baka maging 8 subjects ako sa fourth year first sem. Tapos 4 na lang sa second semester. Kaya noong pagsapit ng summer vacation after ng third year, second sem, ay doon ako nagdesisyon na magbakasyon sa probinsya nila mama para makita ko ng muli si Tita Faye. Sobrang excited na akong makita siya. Maging siya raw ay namimiss na din daw niya ako. Sa totoo lang, Miss Fuji ko, sa paraan ng pag-uusap namin sa text sa loob ng 3 taon, ay para na kaming may relasyon. Magtiyahin nga kami pero madalas merong I miss you sa aming mga pag-uusap. Yun din naman kasi talaga ang totoo kong nararamdaman. Sobra ko na siyang namimiss. Bago pa matapos ang SEM ay kinumpleto ko na kaagad ang clearance ko para pagkabalik ko ay diretso na enroll na lang. Masaya naman si mama nung sabihin ko sa kanya nang magbabakasyon ako sa probinsya niya sa Iloilo. Ang sabi niya naman, "Huwag kang mag-alala anak. Sasabihin ko kay Tita Faye mo na huwag kang utusang mangahoy at mag-igib para hindi ka madala umuwi doon." Wika ni mama at pinadalhan pa ako ng 10,000 pesos na pocket money. Pero ang totoo ay may pera naman ako dahil malaki ang natitipid ko sa allowance ko. Binibigyan din kasi ako ni papa ng ekstrang pera pang date ko daw. Kasi napapansin niya daw na ni minsan ay wala pa akong dinadalang babae sa bahay namin. Samantalang ang mga anak ng mga kumpare niya ay parang nagpapalit lang daw ng damit kung magpalit ng girlfriend. Kaya nag-aalala siya sa akin dahil baka daw bading ako. Yun ang dahilan kaya binibigyan niya ako ng ekstrang pera pan-date
at sinasabing mag-girlfriend na raw ako at ipapakilala sa kanila. Sabi ko naman na nakafocus ako sa pag-aaral para hindi masayang ang pagsisikap nila na mapag-aral ako. Sabi naman ni Papa, "Oo anak, naiintindihan ko naman yun at nagpapasalamat din ako dahil pinapahalagahan mo ang paghihirap namin para mapag-aral ka. Pero hindi masama kung magkakaroon ka na ng girlfriend. Kasama yun sa pagbibinata. At saka, nasa tamang edad ka na. Alam mo na kung paano ang gagawin para hindi madisgrasya ng maaga." Sabi ko naman, "Sige po pa, kapag may natipuhan ako, lalakarin ko na agad para magka-girlfriend na ako." "Okay anak, aabangan ko yan." Wika pa ni Papa. Pero ang totoo, imposibleng magkaroon ako ng kasintahan dahil hindi ako makakita ng babae sa school namin na mas gaganda pa kay Tita Faye. Parang siya na kasi tuloy ang naging standard ko pagdating sa itsura ng babaeng gusto kong maging girlfriend. Sumapit na ang araw ng pagbabakasyon ko sa Iloilo. Super excited ako na makita si Tita Faye at sa mga gagawin namin. Marami kasi siyang pangako pero hindi sinasabi ng direkta. Pagkarating ko sa airport, ay naroon na siya sa waiting area at nakaabang sa akin. Pagkalapit ko sa kanya, ay agad niya akong niyakap ng mahigpit. Niyakap ko rin siya. Tapos noong kumalas siya, ay nakita kong may luha ang kanyang mga mata. Ang sabi ko, "Bakit ka naiiyak, tita?" Sabi niya naman, "Wag mo nga akong tawagin tita kapag wala tayo sa bahay. Nakakahiya na makikita ng iba na sweet tayo sa isa't isa tapos tiyahin mo pala ako. Just call me Faye." "Okay, Faye. So bakit ka nga umiiyak?" "Hindi ako umiiyak. Sobrang masaya lang ako na makita ka. Hindi ko inakalang mangyayari pa ito na makakapunta ka dito. Tsaka mas lalo ko na-realize ang maling tibok ng puso ko." "Ha? Paanong mali?" Maang na tanong ko pa. "Hindi mo alam o nagfi-feeling manhid ka lang?" "Dom, masyado tayong sweet sa text. Akala ko doon lang yon. Pero ngayong nakita kitang uli ng personal, ay mas lalo kong napatunayan na totoo nga ang nararamdaman ko sa'yo. Mahal na kita." Sabi ko naman, "Walang nakakaiyak doon, Faye, dahil mahal din naman kita. Pakiramdam ko nga ay mababaliw na ako sa kakaintay na magkaroon ako ng pagkakataon na makapunta dito. Natatakot akong hindi mo na ako mahintay at mag-boyfriend ka na." "Tama ka, Dom. Naisip ko na talaga na mag-boyfriend dahil yun ang tama at mali na tayo ang magkaroon ng ugnayan dahil magsiyahin tayo. Pero Faye, wala akong pakialam sa tama at mali. Basta mahal din kita." Muli niya akong niyakap ng mahigpit kahit naroon pa kami sa airport. Wala rin naman pumapansin sa amin dahil abala din lahat ng tao doon. Noong kumalas siya ng yakap ay sabi niya, "Tara na, mag-check-in na muna tayo para makapagpahinga ka bago tayo bumiyahe ng malayo papauwi sa bahay." Nag-check-in nga kami. Pagkarating doon ay naligo na muna ako habang nag-order siya ng pagkain namin. Tapos pagkalabas ko ng banyo ay nakaredy na ang pagkain kaya agad na kaming kumain. Para talaga kaming magkasintahan na masayang kumakain at nagingitian at sobrang kinikilig sa tuwing mapapatingin sa isa't isa. Noong matapos kaming kumain ay humiga kami habang nagpapahinga. Hanggang sa bulungan niya ako. "Ano, ready ka na? Magmula ngayon ay kakalimutan na natin na magtiyahin tayo Tsaka hindi ka pwedeng mag-girlfriend ng iba pagka uwi mo sa Laguna. Malinaw ba tayo doon?"
Oo naman, basta ikaw din ha. Sabi niya naman, oo naman, anong tingin mo sa akin, hindi loyal? Tsaka, sa'yo ko lang to ibibigay. Tapos, ako pang maglolo ko? Siguraduhin mo din na walang ibang makakaalam ng namamagitan sa atin. Basta kapag nakatapos ka na sa pag-aaral, saka tayo gagawa ng paraan para magkasama tayo ng hindi malalaman ng pamilya natin. Pero sa ngayon, enjoyin na lang muna natin ang isang buwan na pananatili mo dito sa akin. Matapos ng aming masinsinang pag-uusap, ay sinimulan na namin ang mga bagay na matagal na niyang ipinangako sa akin. Kahit pa noong panahong naroon siya sa amin sa Laguna. Nanatili kami sa gusaling yon hanggang sa pagsapit ng 5:00 ng hapon. Saka pala kami nag-out at umuwi na sa kanila. Pagkarating doon ay natuwa ako dahil hindi naman kasing pangit ang ine-expect ko ang bahay nila. Sa totoo nga ay parang pangmayaman ang bahay. Makaluma ang design at style pero may modern material. Saka yung pagka-elegant ng bahay ay parang pang Spanish era. Tsaka ano pa bang iigibin ko, nakagripo rin naman pala sila. Siguro tinatakot lang ako ni mama at sinusubukan kung anong klaseng buhay ang trip ko. Pero ang lutuan nila ay dalawa. May tinatawag silang dirty kitchen na nasa extension house yon. Naroon ang lutuan na ginagamitan ng kahoy. Tapos sa loob mismo ng malaking bahay ay may ikalawang kusina na may kalan at gasol. Tapos nakatiles ang mga banyo at lababo. Ang sahig naman ay marmol. Pagawa daw yun ni Tito Fredo dahil mapera yon at dahil naroon sa Germany nagtatrabaho. Aakalain lang na makaluma ang bahay kapag nasa labas. Pero kapag nasa loob ay modern style ng lahat. Masayang masaya si Lola na makita ako. Si Tito Fredo kasi ay naroon na rin sa Germany ang buong pamilya at si Tito lang ang bumabakasyon. Kaya hindi rin yun nakikita ni Lola. Tapos si Mama ang pangalawa at first time kong magbakasyon sa kanila. Tapos si Tita Faye naman ang bunso na mukhang malabong magpakita ng apo sa kanila lalo at ako ang lihim niyang karelasyon. Dinala ako ni Tita Faye sa isang kwarto doon at doon daw ang kwarto ko. Malaki ang kama roon at napakaluwag ng kwarto. Actually, lahat ng kwarto doon ay maluluwag talaga. Yun bang kakasya ang 4 na queen size bed. Tapos naka-built-in lahat ng closet at hanggang kisame. Sabi niya sa akin, dito ang kwarto mo Duma, pero habang narito ka, ay dito rin ako matutulog. Ang sabi ko naman, paano kung mahuli tayo ni Lola? Ang sabi niya naman, kapag humihiga na si inay ay hindi na lumalabas pa ng silid at kung kailangan magbawas ng tubig ay may arenola naman siya. Malabo na din ang mata niya kaya hindi na siya lumalabas ng silid ng siya lang dahil baka makarating siya sa may hagdanan at mahulog. Kaya nga noong lumuwas ako sa inyo, nag-hire ako ng 2 kapitbahay. Nasasama sa kanya dito at mag-aasikaso ng pagkain niya. Hindi talaga pwedeng wala siyang kasama na bantay. So magbihis ka na, bumaba ka na lang ha. Magluluto na ako ng ulam natin. Pritong daing na bangus. Yun muna ang kainin natin. Minatira pa naman kaming sinabawang gulay na niluto ko kaninang umaga para may makain si inay. Baba ka na lang ha. Wika niya at nag-iwan ng matamis na ngiti. Ngumiti lang din ako at tumango. Napakasaya ko noong mga panahong yon. Sa wakas, natupad din ang pangarap kong makita muli si Tita Faye at tama siya. Hindi ako magsisisi kapag umuwi ako dahil sisiguraduhin niyang magiging masaya ang bakasyon ko at hindi niya rin naman talaga ako binigo. Noong bumaba ako, ay kumain nga kami ng sabay.
Nakakain na daw si Lola dahil may iniwan naman siyang babantay doon. Yun pala yung ginang na nakita kong umalis pagkarating namin. Yun daw at ang anak noong binatilyo ang binabayaran niya kapag kailangan niyang magbabantay kay Lola. At kapag aalis siya. Nanatili nga ako ng isang buwan sa bahay ni Lola. Maliban sa gabi-gabi naming masayang ugnayan ni Tita Faye, ay madalas din kaming pumapasyal kapag umaga. Nagde-date kami sa kung saan-saan, kaya marami rin akong napasyalan noong bumakasyon ako doon. Makalipas ang isang buwan, ay kailangan ko na umuwi dahil enrollment na naman at 4th year na ako sa susunod na pasukan. Kahit muli kaming magkakalayo, ay hindi naman kami ganoon nalungkot. Dahil may malinaw na kaming usapan at pangako sa isa't isa. Regular pa rin naman ang pagpapalitan namin ng chat, kaya kahit magkalayo kami. 2 taon ang lumipas na hindi ako nakabalik doon sa Iloilo. Namatay na rin noon si Lola. Ang sabi ni Mama, "Anak, gusto mo bang sumama sa amin ni Papa mo sa Iloilo?" Naisip namin na doon na tumira. Wala namang titira sa malaking bahay doon. Si Tita Faye mo kasi ay luluwas na raw ng Maynila dahil gusto nang magtrabaho para mapakinabangan naman daw niya ang natapos niyang kurso bilang nurse. Sabi ko naman, hindi po ako pwedeng sumama. Malapit na akong mag-regular sa trabaho ko eh. Kaya ko namang mag-isa dito. O sige anak, malaki ka na at kung mag-aasawa ka, edi dito mo na rin itira sa bahay natin para naman maging maingay at masaya uli ang pamamahay na ito. Opo ma, sagot ko pa. Makalipas ang ilang buwan ay umuwi na nga sila mama at papa ko sa Iloilo at doon na permanenteng nanirahan. Si Tita Faye naman ay lumuwas ng Manila at nagrenta ng apartment dahil sa Manila siya mag-a-apply ng trabaho. Dahil sa Manila rin naman ang trabaho ko, kaya dito na ako nakitira sa kanya. Kaya para na rin kaming nagli-live-in. Wala rin namang nakakaalam na magkamag-anak kami. Ang alam nila ay magkasintahan kami. Kaya malaya kami sa aming kilos kahit pa may ibang taong nakakakita sa amin. Hanggang sa magdesisyon kaming bumuo ng sarili naming pamilya. Bumili ako ng bahay na malayo sa mga kamag-anak. Hindi kami pwede doon sa may Binyan, Laguna. Kasi maraming kamag-anak doon si Papa. At saka malayo sa trabaho namin ni Faye. Kaya bumili kami ng ibang bahay. Hanggang sa ngayon, narito pa rin kami at naninirahan. Hindi alam ng pamilya ko ang tungkol sa amin ni Faye. Ang alam lang nila na may anak si Faye sa naging boyfriend niya at nakikitira lang ako sa bahay ni Faye para may makasama din sila na kamag-anak. Pero ang totoo, masayang masaya kami ni Faye sa aming buhay na kahit lihim sa pamilya namin ang aming relasyon. Natagpuan na namin ang aming totoong pagmamahal sa isa't isa. Hi Miss Puji ko, magandang araw po sa iyo, pati na rin sa iyong mga tagapakinig. Maraming salamat po pala sa paghahandog nyo sa amin palagi ng mga magagandang kwento. Nakakaaliw talaga at nakakatanggal ng stress. Ako po si James, 42 taong gulang na sa kasalukuyan. May asawa at 2 anak. Gusto rin pong magbahagi ng aking magandang kwento tungkol sa isang dalagang napakataray at napakasama na ugali na nakilala ko noong panahon na nasa 21 years old pa lamang ako. Simulan ko po ang kwento sa background ko. Anak ako ng isang magsasaka at mangingisda. Ang nanay ko naman ay sa bahay lang. May kapatid akong babae at medyo malayo ang agwat ng edad namin. Dahil sa ako ang panganay, kaya ako ang palaging katulong ni Papa sa paghahanap buhay at iba pang mga mabibigat na gawain.
Kaya naman maaga akong natuto sa buhay. Noong matapos ako ng pag-aaral ng high school ay hindi na ako nagpatuloy pa ng kolehiyo dahil hindi naman ako kayang pag-aralin pa ng aking mga magulang. Umikot ang pang-araw-araw na buhay ko sa pangingisda, minsan naman sa pagtatanim ng kamoting kahoy sa bukid. Masaya naman ako sa ganoon, kaso pakiramdam ko ay hindi ako nag-e-enjoy ang aking kabataan. Wala na nga rin akong mga barkada o kaibigan na kaedaran ko dahil madalas nga ay nasa dagat o bukid ako. Kahit papaano ay may mga tao naman na itinuturing akong kaibigan, kagaya na lang ng mag-asawang Lolo Poldo at Lolo Nita. Iyong si Lolo Poldo ay baldado na, pero sa hindi katagalan ay nakakapaglakad na siya, pero mabagal at kailangang may tungkod. Hindi na rin siya nakakapaghanap buhay. Si Lola Nita na lang ang naghanap buhay para sa kanila sa pamamagitan ng pagtitinda ng puto na kamoting kahoy at yung paborito kong balisusong. Gawa yan sa giniling na bigas na malagkit, lalagyan ng gata at kinayog na buko, tapos ibabalot sa dahon ng saging na patriangle. Sa akin rin sila umuorder ng kamoting kahoy noon dahil noong panahong masigla pa sila, pareho ay nagagawa pa nilang magtanim ng kamoting kahoy. Pero noong nagkasakit na nga si Lolo Poldo ay hindi na nila kayang magpunta pa sa kanilang bukid. Noong panahong yon ay 100 pesos ang isang lata ng kamoting kahoy. Pero ang benta ko sa kanila ay 50 pesos dahil naaawa nga ako sa kanila. Bilang kapalit ay madalas din akong bigyan ni Lola Nita ng libreng balisusong dahil alam niyang paborito ko yun. Sa mga araw naman na nangingisda ako ay binibigyan ko rin sila ng pang-ulam bilang tulong ko na rin sa kanila. Kaya tila apo na ang turing nila sa akin. Minsan kapag naghahatid ako ng isda sa kanila ay pinagkakape nila ako at binibigyan ng libreng kakanin. Isang araw noon, nagpunta ako sa kanila para maghatid ulit ng isda. Saktong kaluluto lang ng isang malaking kalderong balisusong. Sabi ni Lola Nita, "James, sakto ang dating mo. Nakaluto na ako ng balisusong. Halika't maupo ka muna rito. Kararating mo lang ba galing sa pangingisda?" "Opo, Lola. Pero galing na ako sa Alpor. Nakapagbenta na ako ng huli kong isda. Marami ka bang nahuli?" "Sakto lang po. 5 kilo tapos may tira akong pang isang planggana para pang ulam namin at ninyo." "Ay, ganun ba? Anong meron, James? Bakit napakabait mo sa amin ni Lolo Poldo mo? Sana naging apo na lang kita. Napakaswerte ng mga magulang mo sa'yo. Mabait kang binata at mapagbigay." Sabi ko naman, wala naman po akong pinipiling tao na pagbibigyan ng tulong ko. Pero dito sa atin ay kayo ang nakikita kong higit na nangangailangan. Lalo at wala kayong mga kamag-anak dito. Sabi naman ni Lola Nita, "Saglit lang, ipagtitimpla kita ng kape. Oh, heto na ang balisusong na paborito mo. Simulan mo nang kumain." "Salamat po dito, Lola Nita," sagot ko pa. Pagkabalik niya ay may dala ng 2 tasa ng kape sa kanya, ang isa sa akin naman ang pangalawa. Habang nagmimerienda kami ay sabi ni Lola Nita, "Bagay talaga kayo ng apo kong babae." "Ha? May apo ka po?" "Oo, may 3 akong apo. Pero isa lang ang anak ko. Yung anak ko kasi na si Alfred ay nagkaroon ng unang asawa. Babae ang anak niya roon. Tapos naghiwalay sila noong asawa niya dahil ayaw noon ng paraan ng pamumuhay roon sa kabilang isla. Taga Cebu kasi ang babaeng yun at sanay sa maranyang buhay. Hindi niya siguro inakala na mahirap lang si Alfred dahil gwapo ang anak kong yun lalo noong kabataan niya. Kaya ayun ang kinahantungan nila, naghiwalay sila.
Naroon sa babae ang apo kong babae. Matapos nilang maghiwalay ay nag-asawang muli ang anak kong si Alfred. May 2 silang anak ngayon. Parehong mga lalaki pero mga bata pa. Wala pang grade 1 ng panganay. Kung ako ang tatanungin, gusto kong ikaw ang makatuluyan ng apo kong babae. Bagay talaga kayo. Teka lang po Lola ha. Hindi ko kayo maintindihan. Paano kami naging bagay mayaman naman palang kinalakihang buhay nun. Baka hindi natin yun mapakain ng isda at kamuting kahoy. Yun nga ang punto ko, James. Kapag ikaw ang nakatuluyan niya ay magbabago yun. Matututo kung paano mamuhay sa paraan ng katulad natin. Naku Lola, suntok sa buwan niyang sinasabi niyong mangyari. Ano ka ba James? Walang imposible kapag nakatalaga na sa kapalaran. Malay natin, di ba? Hindi masamang mangarap. Sigurado rin naman akong hindi alangan sa iyong apo ko. Dahil napakagandang bata nun. Mukha nga yung anak ng kano sa kaputian. Dahil ang nanay ay mestiza, isang kano ang tatay. Noong bali na iyon na lolo ni Grace ang Amerikano. Kaya marami sa pisikal ng katangian noon ang namana niya. Hi Lola, maraming salamat na lang po sa maganda niyong pangarap para sa akin. Pero alam ko rin kung ano lang ang itsura ko at kung anong itsura ng mga babae lang din ang nababagay sa akin. Hindi ako nangangarap na magkaroon ng asawang kasing ganda ng mga artista. Sige po, salamat sa pangmerienda. Uuwi na po ako. Malamang hinahanap na ako nito ni Mama. James, eto 5 pirasong balisusong. Iuwi mo sa nanay mo at sa kapatid mo. Ako, maraming salamat po dito Lola. Nakakahiya naman. Ano bang nakakahiya ang pinagsasabi mo? Niwala pa nga yun sa kalahati sa halaga ng isda na inihahatid mo dito sa amin araw-araw ng libre. Gusto ko lang na kahit papaano may matanggap ka rin na pasasalamat mula sa amin. Okay po Lola, salamat po dito. Sige po. Sagot ko pa at agad na akong umuwi dala ang 6 na pirasong malalaking balinsusong. Malalaki talaga yon dahil ang isang piraso noon ay sakto na sa akin kapag hindi ako sobrang gutom. Tapos pag gutom naman ay sakto na rin ang 2 piraso. Lalo at masarap din talaga yon. Pagkarating ko sa bahay ay iniabot ko yon kay Papa. Sabi naman ni Papa, ayun, sakto. Kanina pa kumakalaman sigmura ko. Mamaya pa tayo kaunti magtatanghalian Hindi pa luto ang sinaing. Naglilinis pa lang din ang kapatid mo ng isda. Sige po, maliligo po muna ako. Sagot ko pa at nagtungo na sa balon na aming iniigiban at doon na ako naligo. Pagka-uwi ko, ay tumambay pa ako ng 1 oras bago kami nakapananghalian. Nagpatuloy ang ganoong takbo ng aming buhay. Simple pero masaya. Isang araw sabi ni Papa, "Anak, may supreso ako sa iyo." "Ha? Ano naman yun pa?" "Halika, sumama ka sa akin." "Saan naman tayo pupunta?" "Basta, sumunod ka na lang." Wika niya at nauna sa paglalakad. Noong nasa unahan na kami ay bigla siyang huminto. Sabi niya, "Heto ang supresa ko sa anak." "Alin pa?" "Itong mga basura na katambak." "Hindi anak, itong lupain na ito. Sa atin na. At ibibigay namin ito sa'yo. 21 ka na at hindi magtatagal ay maaaring mag-asawa ka na. Ayoko naman na kapag nag-asawa ka ay makikitira ka pa rin sa amin. Ang liit-liit ang bahay natin. Hindi rin maganda kung pakikitira sa bahay ng magiging asawa mo. Magiging sunod-sunuran lang din na kayo sa binan mo kapag ganoon. Kaya dapat bago mag-asawa ay may bahay talaga na matitirhan. Kumikita ka naman sa pangingisda, di ba? Di gawan mo ng bahay ang lupain ito. Pahabayan hanggang doon sa puno ng talisay sa likuran. Sakto rin ang lapad." "Talaga pa? Maraming salamat po." Sagot ko pa sabay yakap sa kanya. Magmula noon ay mas lalo ko pang pinagbutihan ang pangingisda at sinipagan ang pagtatanim ng karagdagang puno ng kamoting kahoy sa bukid namin. Maliban kasi kay Lola Nita,
ay marami ang bumibili sa akin ng kamoting kahoy. Kaya nga murang-mura lang ang presyo ko kay Lola Nita dahil sa iba na lang ako bumabawi. Noong makaipon ako ay nagpa-chainsaw ako ng nyog na gagamitin ko sa pagpapagawa ng aking bahay. Noong makumpleto na noon ang materyales ay tinulungan ako ni Papa na gawin ang bahay. Pero noong nasa parte na lang ng pagbububong, paglalagay ng sahig, bintana at mga pintuan ay ako na lang mag-isa ang gumagawa. Ginagawa ko yon tuwing hapon kasi sa gabi o madaling araw ako nangingisda hanggang umaga. Tapos alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ako nagpapahinga. Saka ako magpapatuloy sa pagkakarpintero noong ginagawa kong mumunting bahay. Kahit mabagal ay natapos ko rin naman. Noong matapos na nga ang pagpagawa ko ng bahay, ay inilipat ko na roon ang mga damit ko. Doon na rin ako natutulog, pero doon pa rin naman ako kumakain sa bahay, nila Mama at Papa. Bale, doon lang ako natutulog sa bahay ko para makapagpahinga ako ng mabuti, lalo at madalas akong puyat sa pangingisda. Ilang buwan ang lumipas, nasa labas lang ako noong bahay ko nakatambay. Kagigising ko lang noon dahil pasado iyon alas 4 ng hapon. Nakita ko pang dumaong ang bangka na pasarehuhan. Maraming mga sakay ng mga tao at mga kargamento yun. Ang ginagawa kong libangan sa hapon, yung magmaksid sa mga dumarating na mga bakasyonista at mga biyahedora sa hapon. Nakita kong may isang maganda at matangkad na dalaga ang naglalakad sa tabing dagat at may hila-hilang maleta at nakabakpak. Papunta siya sa direksyon ko. Noong naroon na siya sa tapat ko ay sabi niya, "Manong, saan dito ang bahay ni Lola Nita, yung asawa ni Poldo?" Sabi ko naman sa isip ko, lintik naman ang babaeng to. Hindi ba halata sa mukha ko na nasa 20 pa lang ang edad ko para tawagin niya akong Manong? Sabi ko na lang, "Doon pa sa unahan, miss. Tapos liliko ka pa kaliwa tapos diretso lang." Sabi niya naman, "Ituro mo kaya na mabuti, no? Or ihatid mo na lang ako?" Napakatamad yun namang mga taga-probinsya, kaya hindi kayo umuunlad eh. Singhal pa sa akin. Medyo napikon ako sa sinabi niya. Nasabi ko na lang sa sarili ko na maganda nga siya pero kabaliktaran naman ang ugali. Parang ugaling hayop. Pero dahil sina Lola Nita ang hinahanap, ay nagmabuting loob na lang ako na ihatid ang dalaga. Tapos bigla niyang binitawan ang maleta niya. Ang sabi niya, "Dalhin mo na rin pala yan, ang bigat-bigat eh." Nagulat ako dahil para namang boy ang tingin niya sa akin na bigla niyang uutusan ng walang pakisuyo. Hinawakan ko yon sa hawakan at hinila. Noong makarating kami sa may dulo ay limiko na kami sa kaliwa. Tapos binaybay ang makipot na eskinita hanggang sa makarating kaming kalsada. Pagkarating sa kalsada ay sabi ko, "Ito na yung eskinita na sinasabi ko. Diretsuhin mo na lang yan pagkarating sa dulo. May tatlong magkakatabing bahay. Yung nasa pinakadulo ng bahay, yun ang bahay nila Lola Nita at Lolo Poldo." Sabi niya naman, "Talagang tamad mo, no? Hindi mo pa nga ako inihatid hanggang doon? O heto bayad sa pagod mo sa paghahatid." Wika niya, sabay nila mukos ang 20 pesos na papel at ibinato sa dibdib ko. Sabi ko naman sa kanya, "Pasensya na miss, pero hindi naman ako nagpapabayad sa paghatid ko sa'yo. Kaya hindi ko matatanggap yan." Sabi niya naman, "Kunwari ka pang hindi tumatanggap ng pera, pakipot ka lang. Ang sabihin mo naliliitan ka sa bigay ko at gusto mong dagdagan ko. Sorry ka, yan lang ang nararapat sa tudong na ibigay mo." Hindi ko na siya sinagot at iniwanan na. Baka kasi kung ano pa ang masabi ko sa kagaspangan ng pag-uugali niya. Masama tuloy ang mood ko noong naglalakad na ako papauwi sa bahay namin.
hindi na muna ako bumalik sa bahay ko dahil magkakape na muna ako sa bahay namin. Kinabukasan noon ay muli akong nangisda. Pagka-uwi ko ay nagtabi ako ng 5 pirasong isda na ihahatid ko kina Lola Nita. Naisip kong siguradong may balisusong na namang silang nakahanda para sa akin. Kaya magandang magpunta ako para maghatid ng isda. Hindi ko na naalala pa ang dalagang inihatid ko. Inisip ko kasi na baka kakilalan lang nila kaya nawala na sa isip ko yon. Pagkarating ko roon sa harap ng pinto, ay kumatok ako sa pintuan. Tao po, Lola Nita. Ako po ito si James. Noong bumukas yon ay nakita kong yung dalagang inihatid ko noong nakaraang araw ang naroon. Ang sabi niya, "Anong ginagawa mo dito? Nagbago na ba ang isip mo tatanggapin mo na ang perang ibinigay ko sa'yo? Sorry ka, wala na akong ibibigay sa'yo. Nagbago ng isip ko. Ayoko sa mga taong maaarte." Wika niya sa mataray na boses. Nagpanting ang tenga ko at siguradong akong namula ang mukha ko sa inis. Bigla namang sumilip si Lola Nita sabay-sabing, "Oh, James, ikaw pala. Halika tuloy ka." Sabi naman ng dalaga, "Ano, patutuloy niyo yan? Baka kung anong mawalang gamit dito sa inyo." Sabi naman ni Lola Nita, "Ano ka ba apo? Si James yan. Mabait na bata yan. Siya ang nagdi-deliver sa amin ng kamoting kahoy na paninda ko. At kalahati lang ng totoong presyo ang pinababayaran niya sa amin. Tapos halos araw-araw din siyang naghahatid ng sariwang isda. Nahuli niya at libre niya lang yung ibinibigay. Umayos ka nga, Grace. Humingi ka ng paumanhin sa kanya." Naku, asa pa kayo nahihingi ako ng pasensya sa taong yan. Wika naon at agad nang pumasok sa kwarto. Ang sabi ko na lang, "Lola Nita, heto po yung isda, bagong huli ko. Sige po, aalis na ako." Hinawakan naman ako agad ni Lola Nita sa braso. "James, pasensya ka na sa inasal ng apo ko. Siya si Grace, yung naikwento ko sa'yo na lumaki sa Cebu. Naalala mo pa ba yung pinag-usapan natin?" "Naku Lola, kalimutan mo na yon. Hindi magandang biro yung binigay niyo sa akin dati. Dahil ngayon na nakita kong totoong ugali ng apo nyo, ay mas lalong malabo yung sinasabi nyo. Huwag ka muna magtampo, James. Hintayin mo ako at ikukuha kita ng niluto kong biko. Hindi ako nagluto ng balisusong ngayon. May umorder kasi ng biko kaya nagluto ako ng marami at yun ang itininda ko maliban pa roon sa order sa akin. Huwag kang aalis dito ha. Ikukuha lang kita." "Okay po." Sagot ko pa. Kahit masama na talaga ang loob ko at gusto ko nang umalis agad doon. Ilang sandali pa ay bumalik na si Lola Nita dala ang biko at tinakpan ng dahon ng saging. "Salamat po dito Lola." "Walang anuman James. Salamat rin sa dala mong isda, tamang-tama at wala rin talaga kaming pang-ulam sa tanghalian." "Walang anuman din po. Sige po, uuwi na po ako." Paalam ko pa at umuwi na ako. Pagkarating ko sa bahay ay mainit na naman ang ulo ko dahil nalait na naman ang pagkatao ko. Samantalang wala naman akong ginagawang masama sa babaeng yon. 2 araw ang lumipas na hindi ako pumalaot dahil marami ang nag-order sa akin ng kamoting kahoy kaya palagi akong nasa bukid. Isang hapon noong naroon ako sa harapan ng bahay ko, hawak ang matigas na cookie at isang utasa ng kape, nakita kong papalapit sa akin ang dalagang si Grace. Hindi ko na siya tinignan muli dahil sumasama lang ang loob ko kapag nakikita ko siya. Hanggang sa maramdaman kong naroon na siya sa may gilid ko. Saka siya nagsalita. "Hoy James, ikuha mo raw si Lola Nita ng dahon ng ampalaya. Inuubo daw siya. Yun daw ang gamot niya doon." Sabi ko naman, "Bakit hindi ikaw ang kumuha? Ikaw ang apo, di ba? At kung hindi pa siya nasabi ni Lola Nita,
Hindi nila ako kamag-anak kaya wala akong responsibilidad sa kanila. Ikaw ang gumawa o di kaya gamitin mo ang pera mo para magawa ang mga bagay na gusto mong gawin. Sabi niya naman, saan naman ako bibili noon dito? Ayaw ni Lola Nita ng gamot na kemikal. Gusto niya herbal lang. Problema mo na yun. May sarili rin akong problema sa kailangan ko asikasuhin. Wika ko pa at naglakad na ako papunta sa unahan upang ilagay ang mga gamit ko sa pangingisda sa aking bangka para sa madaling araw ay diretso na akong makakaalis. Narinig kong sinabi niya, antipatiko. Hindi ko na siya tinignan pa tapos umalis na siya. Makalipas ang kalahating oras ay nakita ko siyang papalapit na naman. Ang sabi niya, magkano bang kailangan kong ibayad para sundin mong inuutos ko? Sabi ko naman, Miss, hindi ko kailangan ng pera mo dahil malakas akong kumita sa pangingisda at sa pagbebenta ng kamoting kahoy. Isaksak mo sa baga mo yung pera mo dahil mukhang iyan ang nagpapasama na ugali mo. Wika ko tapos iniwanan ko naman siya at pumasok ako sa loob ng bahay ko. Hindi ko akalaing susunod siya hanggang sa loob tapos umupo siya sa may sala. Ang sabi ko naman, so, ako pa rin bang masamang tao na biglang papasok sa bahay ng may bahay na walang paalam? Ingat ka ha, baka may mawala sa'yo tapos ibinta mo pa rin sa akin. Mukhang wala ka pa namang ibang alam kundi ibaba ang mga tao sa paligid mo. Hindi siya sumasagot tapos narinig ko siyang umiiyak. Lumapit ako sa sala at umupo sa kabilang upuan. Sabi ko pa, so hindi na pera ang offer mo ngayon sa akin para gawin kong utos mo. Luha na bang ibabayad mo? Bigla siyang tumingin sa akin ng masama tapos sabi niya, ano bang gusto mo? Bakit mo ba ako pinapahirapan? Sabi ko naman, nahirapan ka na agad? May inuutos ka lang na hindi nasunod, nahirapan ka na? Ayos yan. Ano ba James? Tingin mo ba gusto kong narito ako sa islang ito? Hirap na ako, dumadagdag ka pa. Sabi ko naman, ang problema sa inyong mayayaman, ang bagal na normal sa amin ay tila ba parusa na sa inyo. Wika ko at iniwanan ko na siya, pero ang totoo, umuwi ako sa amin para kumuha ng dahon ng ampalaya para kay Lola Nita. Tapos dahon na rin ng mayana na magagamit niyang panghilot sa dibdib niya para hindi siya atikihin ng paninikip ng dibdib dahil sa ubo. Pagkarating ko sa bahay ni Lola Nita ay sabi niya, salamat rito James ha, tama ang ginawa mo. Pinahirapan mo si Grace para matuto siyang makisama sa mga tao ng tama. Nasaan na siya? Naroon po Lola sa bahay ko, iniwan ko, umiiyak. Panay pa rin kasi ang utos niya sa akin na parang alipin niya ako. Gusto pa akong bayaran ng pera para sundin ko siya. Sabi ko hindi ko na kailangan ng pera niya. Kaya ayun, naroon pa rin yun doon. Tumawa naman si Lola Nita. Mabuti at ginawa mo yun, pero James, baka pwedeng pakitignan-tignan na lang din para hindi mapahamak. Sabi ko naman, Lola Nita, bakit raw siya narito? Ganito kasi yan James. May pinadalang sulat sa akin ang anak kong si Alfred. Ang sabi niya, ipinadala daw yan dito ng kanyang ina dahil hindi na daw makontrol doon sa Cebu. Halos hindi na umuwi ng bahay. Palaging nasa mga barkada at puro kaartihan ang pinapairal sa pamahay. Kaya ipinadala siya rito. Ayaw naman ni Alfred na doon yan sa kanila kasi mataray mga. Ma-stress lang ang asawa niyang bago kaya dito raw muna yung si Grace hanggang sa matutong maging ugaling tao tsaka palang siya pwedeng pabalikin sa Cebu. Naku Lola, hindi parang ibig sabihin na din noon ay magiging habang buhay siya rito kung hindi magbabago. Parang ganun na nga. Sige Lola, balik na ako sa bahay ko. Baka anong mangyari doon kay Grace. Nasa pamamahay ko pa naman. Baka pasukin pa yun ng sinong mapadaan, masyado pa namang maganda. Oo James, pakitulungan na lang din kami sa pagbabantay sa dalagang yon. Okay po Lola. Sagot ko naman, tapos bumalik na ako sa bahay ko. Pagkarating ko doon ay naroon pa rin si Grace sa bahay ko, pero naroon siya sa may labas.
Humihikbi-hikbi habang nakatingin sa may dagat. Ang sabi ko sa kanya, "Tara na, umuwi ka na. Naroon ang kailangan mong dahon ng ampalaya." Dinidikdik na ni Lola Nita. Tumingin siya ng masama sa akin at sinabing, "Anong kailangan kong gawin?" Sabi ko naman, "Simple lang. Matuto kang maging tao at matuto ka rin. Ituring na tao ang mga nasa paligid mo. Kahit pa sabihing mas mayaman ka kaysa sa amin dito. Hindi ibig sabihin na ikaw ang tao at pwede na kaming bastusin at maliitin. Sige na, ihahatid na kita. Kahit pa probinsya ito, ay mga mangilan-ngilan pa rin na masasamang loob dito. Lalo na ang mga lasing kaya tara na. Ihahatid na kita." Wika ko pa sa kanya. Kahit nakasimangot ay tumayo naman siya at sumunod sa akin. Pagkarating uli sa kanto ng eskinita, ay hindi ko na siya sinamahan. Nakikita ko naman siya at sa dulo lang noon ay bahay na nila Lola Nita. Medyo nakahinga ako ng malalim. Pakiramdam ko ay nakaganti na ako sa katarayan ng dalagang yun sa akin. Hindi lang simpleng ganti kundi napaiyak ko pa ng todo. Kinabukasan, habang nagkakapi ako, ay biglang sabi ni Ningning na kapatid ko, "Kuya, may magandang diwata ang nakatingin sa'yo." Sabi ko naman, "Magtigil ka nga, Ningning. Anong diwatang pinagsasabi mo?" Sabi naman ni Papa, "Totoo nga sinasabi ng kapatid mo na may magandang dalaga ang nakatingin sa'yo. May ginawa ka bang masama dyan? Bakit masama tumingin?" Ang ganda kong napatingin sa direksyon ng tarangkahan ng bakuran namin. Naroon si Grace. Sabi ko na lang, "Hindi diwata ang nakikita nyo. Kabaligtar na siya roon. Si Grace yan, apo ni Lola Nita." Sagot ko sabay tayo at lumapit sa tarangkahan. "Oh, anong atin? Bakit ka napadpad sa tahanan na itinuturing mong masamang loob?" Sabi niya naman, "Sorry na. Mali na ako sa lahat ng ginawa at sinabi ko sa'yo una natin pagkikita. Kalimutan mo na yon, bakit ka nga nandito?" "Eto, puto na kamuting kahoy. Ipinapabigay ni Lola sa inyo. Tsaka, gusto ko ring maligo sa dagat mamaya kapag may araw na kaunti. Hindi raw ako pwedeng maligo ng ako lang. Kailangan daw ay magpasama ako sa'yo." "Ah, ganun ba? E di halika, tumuloy ka na dito. Sumabay ka ng mag-almusal. Nag-almusal ka na ba?" "Hindi pa eh." "E di sige, kape at kamuting kahoy lang almusal dito. Pero walang creamer o gatas ang kape namin dito. Kapag kape, ibig sabihin, kape at asukal lang talaga yon." "Ah, walang halong mainit na tubig?" "Siyempre meron. Paano kaya yun iinumin kung walang tubig?" Sagot ko naman. Pagkapasok namin sa may kusina ay sabi ko kina Mama, "Ma, pa si Grace po, apo ni Lola Nita." Sabi naman ng kapatid kong si Ningning, "Girlfriend mo siya, kuya?" "Uy, yung bib mo, Ningning." "Siyempre hindi, pinapasamahan lang ni Lola Nita na maligo sa dagat. Baka dukutin ng mga syokoy doon." "Sus, kunwari ka pa kuya. Doon din naman ang punta nyo sa pagiging magkasintahan." Sabi naman ni Grace, "Magandang umaga po. Pasensya na rin po kung nakaistorbo ako. Nakigulo po ba ako sa inyong almusal?" "Naku iha, walang problema. Mag-aalmusal lang naman yang si James dito tapos aalis din kaagad. Kaya ayos lang. Sige lang, kumain ka lang. Heto o, ginataang kamoting kahoy at paksiw na dilis. Masarap yan ipagpareha." "Sige po, titikman ko." Wika pa ni Grace na tila pilit nakikisama. Matapos namin mag-almusal ay nagtungo na nga kami sa kabilang bahay ko. Nagbihis muna ako ng damit pampaligo saka ko siya sinamahang maligo ng 2 oras. Kailangan ko na kasing magpahinga after ng tanghalian. Ay aakyat naman ako ng bukid para kumuha ng kamoting kahoy. Pakiramdam ko ay ibang Grace na ang kasama ko noong naliligo na kami.
Nawala na ang mga facial expression niya na tila minamaliit lahat ng tao. Wala na rin siyang mga salita na mga panlalait. Maliban doon ay nagtatanong-tanong na siya tungkol sa pagkatao ko na tila interesado sa akin. Noong naging sobrang mainit na ang araw ay nagpasya na kaming umahon. Baka raw kasi masunog ang balat niya lalo at wala siyang dalang sunscreen at lotion. Normal na lotion lang ang nadala niya. Magmula noon ay naging mas malapit na kami sa isa't isa. Madalas niya akong puntahan sa bahay ko. Minsan nga magigising ako sa hapon na naroon siya sa loob ng kwarto ko. Nakaupo lang sa may gilid ng bintana at hinihintay ang paggising ko. Isang hapon noong masama ang panahon, kaya hindi rin ako makakaalis para mangisda. Matapos kong makapaghapunan ay nagpaalam na ako kina mama na doon na ako sa bahay ko. Pagkarating ko doon ay nag-on ako noong bagong bili kong radio transistor. Yun bang the battery? Matagal kong pinag-ipunan yon para may libangan din ako habang nakatambay sa aking munting bahay. Ilang saglit pa ay bumuhos na ang malakas na ulan. Medyo natuwa pa ako dahil siguradong mapapasarap ang tulog ko dahil malamig ang paligid. Kahit pa maging mahangin ay ayos lang. May tiwala ako sa bubong ng bahay ko na hindi matutuklap. Nilagyan ko kasi yun ng lambat sa bubong at may tali ng lubid para kahit papaano, kahit gaano pa kalakas ang hangin ay hindi basta-bastang ililipad ang bubong ng bahay ko. Nagulat ako dahil biglang may tumulak ng pinto papabukas na nasa sala lang. Andun lang kasi ako nakaupo sa may salap. Pagkabukas nga noon ay si Grace ang naroon. Sabi niya, "James, pwede ba ako makitulog dito?" Sabi ko naman, "Ha, bakit?" "Wala lang, maagang natulog sina lolo at lola. Wala naman ako ibang gagawin. Maghapon rin ako natutulog kaya nakatulala lang ako doon. Tsaka heto bumili ako sa tindahan ng alak at chichirya. Inimin natin to para may pagsaluhan tayo habang nagkukwentuhan." Sabi ko naman, "Ayos nga talaga yan pantanggalan lamig ng panahon." Agad na namin sinimulan ang aming munting inuman. Noong lasing na siya, ay doon na siya nagsimulang magkwento. "Alam mo James, hindi naman talaga masama ang ugali ko. Pinipilit ko lang ipakita sa lahat na matapang at matibay ako. Pero ang totoo, mahina ako at hindi ko na alam ang gagawin ko. Noong nasa Cebu ako, kaya madalas akong umaalis sa bahay dahil kasama namin sa bahay ang boyfriend ni mama. Ilang beses na niya akong pinagtangka ang pakialaman. Mabuti at nakasigaw ako at naabutan ni mama. Pero kapag nagpapaliwanag na yung kay mama na sinilip niya lang ako dahil baka gumalat na naman daw, ay naniniwala naman agad si mama ko. Kaya ang ginagawa ko ay palagi akong nakikitulog sa mga barkada ko para makaiwas ako sa disgrasya na nag-aabang sa akin sa loob ng bahay. Hanggang sa nagdesisyon si mama na ipadala naman ako kay papa para raw magtino ako. Pagkarating ko naman doon ay hindi naman kami magkasundo ng asawa ni papa dahil ginagawa niya akong katulong. Gusto niya akong maglalaban ng lahat ng damit nila. Sinaswerte ba siya? 4 sila sa pamamahay tapos 5 ako. Ganun karami ang gusto niyang labahan ko ng mano-mano. Hindi naman ako marunong maglaban ng hindi gumagamit ng washing machine. Kaya ayun, ipinasa na rin ako ni Papa dito kay Lola. Noong una naiisip kong magiging kalbaryo para sa akin ang pagtira dito. Pero na-realize ko katagaran na mali ako. Mas safe ako dito kaysa saan pang lugar. Palagi nakabantay si Lola sa akin. Inaalam ang saloobin ko at nararamdaman ko. Wala rin panganib sa loob ng pamamahay. Sa labas naman ay nariyan ka at pumuprotekta sa akin. Kaya napag-isip-isip ko ayoko nang bumalik pa sa Cebu. Wala naman akong tahanan doon. Hindi matatawag na tahanan ang isang bahay na may nakaabang na paligro sa loob. "James, pwede bang dito na lang ako sa'yo?" Sabi ko naman, "Ha? Anong dito sa akin? Dito sa bahay mo, mamuhay tayo bilang mag-asawa."
Sabi ko naman, lasing ka na nga. Kung ano-ano nang sinasabi mo eh. Sabi niya naman, so ibig sabihin iniisip mo na hindi ko alam ang sinasabi ko o lasing lang ako? Sige, papatunayan kong totoo at seryoso ako sa sinasabi ko ngayon. Wika niya at agad lumapit sa akin. Hindi ako makapaniwala sa kanyang ginagawa. Pero gusto ko yun o mas tamang gusto sabihin, gusto ko na rin talaga siya. Kaya nagpatianod na lang ako sa nangyayari. At natuloy na nga kami sa bagay na hindi ko inaasahang posibleng mangyari sa pagitan namin. Noong makatapos ay binuhat ko na siya papunta sa kwarto at natulog na kami. Kinabukasan ay nagulat ako dahil ginagawa niya na naman yun sa akin. Kaya sabi ko, bakit mo ba ito ginagawa sa akin, Grace? Para patunayan sa'yo na hindi ko ginawa yung kagabi dahil lasing lang ako. Ginusto ko yon dahil gusto kita. Pakiramdam ko ay nakakita ako ng at mapagmahal na tahanan na kukup-kup sa akin. Bakit ayaw mo ba na maging asawa ko? Sabi ko naman, hindi naman sa ayaw. Pero parang alangan eh. Masyado kang maganda at sanay ka sa buhay ng marangya. Samantalang ako, heto simpleng mangingisda. Hindi mayaman. Oo, tama ka James. Sanay ako sa marangyang buhay sa Cebu. Pero hindi ako masaya at palagi akong may pag-aalala para sa aking kaligtasan. Kaya gusto ko, ay sayo na lang ako. Ano, tatanggapin mo ba ako? Sabi ko naman, oo naman. Matagal naman na kitang gusto magmula noong natuto ka ng tamang asal at ituring kaming tao ng ka-level mo. Pagkasabi ko noon ay hindi na siya nagsalita pa. Itinuloy na ang bagay na nais at sinabayan ko na din. Hanggang sa pareho kaming nakatapos. Lumipas lang ang 1 linggo ay ipinagtapat na namin kay Lola Nita at Lolo Poldo ang relasyon namin. Wala naman silang tutol noong magpaalam na rin ako kay Papa na mag-aasawa ako. Nakangiti niyang sinabi, "Anak, yun nga ang dahilan kaya nag-alaga na ako kaagad ng 3 baboy. Magmula nang makita kong masaya ka na kasama si Grace. Alam kong mauuwi kayo sa totoong pagmamahalan. Hindi bababa sa 90 kilos ang bawat isa sa mga baboy na inalagaan ko. Sakto na yung panghanda sa inyong kasal." Makalipas nga ang 2 buwan ay nagpakasal na kami ni Grace at namuhay ng masaya sa aking munting tahanan. Pero hindi kami nanatiling ganoon lang dahil matalino si Grace. Nagtinda rin siya ng mga kakanin na alam niyang maliban pa sa alam ni Lola. Nagsimula rin siyang magluto ng mga pandesal kaya araw-araw kaming may tindang pandesal na dinudumog naman ng mga tao sa amin. Kaya pagsapit ng 9:00 ay ubos na ang tinda niyang pandesal. Nabili rin namin ang mga katabing lupain kaya mas lumawak na ang lupain na sakop ng aming bakuran. Ayun my loves, isa na namang magandang kwento ang ating natunghayan. Naway inyong nagustuhan at kinapulutan ng aral. Mag-iwan ka na rin ng bakas o kaunting mensahe para sa akin. Para alam ko na nakasama kita sa kwentong ito. Bago matapos ang video ay sana mag-subscribe ka na rin muna my loves para makasama pa kita sa iba pang mga kwentong i-upload ko dito. See you in the next story. Bye bye and take care.